Ayan. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating programa ngayon 2026. Welcome again sa Psalms Prayer Warriors, and we are praying soldiers and messengers of souls. Sa mga nasa Facebook Live, muli kami ay bumabati and thank you so much for being with us. Ayan po. Naway maging pagkakataon ito para mas lalo po tayong matuto, magbahagi at lumago ang ating pong pananampalataya. So, para ngayon pong January 1, 2025, ang ating pong programa, ang ating pong team ay The 12 Disciples, The Journey, The Called, The Called and the Chosen One. Ayan po. At ang topic natin ngayong umaga na to, si Simon the Zealot. Ang magbibigay po ng ating opening prayer, walang iba po si Sister Isa Abogade, at ang ating pong musical opening will be given by Sister Ampi Garcia, at ang ating pong speaker, walang iba po si Brother Chuck Arboleda, at ang ating pong appeal song ay pagkakaloob ni Sister Raupeli Laika Somoso. At ang ating pong closing prayer, pagkakaloob po ng ating pong speaker. Mamaya po, pagkatapos po ng kanyang mensahe, pwede po tayo magtanong at pwede din po tayo magbigay ng ating pong mga reflection. At yun po ay papacilitate ng ating pong si Ma'am Shi Nene. At ang ating pong intercessory prayer ay pagkakaloob po ni Sister Connie Sariola. Pag wala po si Sister Connie Sariola, ay pagkakaloob po ni Ate Virgie Santos. Ayan po. At bago po yan, patingin ko muna po yung mga nandito sa loob ng Zoom. Ayan po, dito po sa aking screen. Nandiyan po yung ating pong speaker. Ngayong tanghali na to, si Brother Chuck. At nandiyan din po si Brother Rob Sumoso. Nandiyan din po si Brother Philmore Enriquez. And of course, ang ating pong Ma'am Shinene. Nandiyan si Sister Jenny. Nandiyan din po si Sister Ems Kanika. Nandiyan din po si Sister Isa Abugade. And of course, nandiyan din po si Ate Annie Barrios. Nandiyan din po si Sister Janice. At nandiyan din po si Sister Susan Destacamento, andiyan si Sister Ampi Garcia, si Sister Mayflor, at si Ma'am Sheila Delo Bertodaso. Ayan po. At ayan po, bumabol si Sister Martes Lustica. Ibigay na po natin ang pagkakataon sa ating pong opening prayer. Ako'y manalangin mga kapatid. Purihin, sambahin po ang iyong pangalan, Ama, na siya po ang lumikha ng langit at mga lupa at may akda ng aming mga buhay sa oras nito, Ama. Una sa lahat, lumalapit kami sa inyo upang hingin ang aming mga kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kami po ay minsan nagkakasala lagi sa aming mga pag-iisip, pananalita at mga gawa. Naway sa mga oras na ito, Panginoon, linisin mo po kami at puspusin kami ng iyong banal na Espiritu Santo upang magawa namin, Panginoong Diyos, ang inyong kalooban. Maraming salamat po, Ama, sa loob ng isang taon na sinamahan mo po kami. Salamat sa mga pagsubok sa aming buhay na siya nagpatatag sa aming mga pananampalataya. Salamat po sa magandang kalusugan. Ganon din po, Ama, sa kapayapaan sa kabila ng mga struggle ng aming buhay. Salamat po, Ama, na sinamahan mo po kami at naging matatag ang aming grupo ng Psalms Prayer Warrior. Ganon din po, Ama, pinapasalamatan namin kung ano kami ngayon. Ganon din sa taong itong 2027 na manatili kami na maging matatag ang bawat isa, aming family, sa aming mga pananampalataya, Panginoong Diyos, na muli, Panginoon, nasa bakuloy kami sa mga challenges ng aming buhay sa taong ito. Ang aming kahilingan, Ama, bigyan mo kami ng lakas kasi ikaw po ang aming lakas. At aming yayakapin ang inyong mga pangako na kahit ano man mangyari, hindi mo kami pababayaan. Lalo na sa aming mga pananampalataya sa inyo, Panginoong Diyos. Higit sa lahat nga hindi kami malinlang madaya ng maling mga aral. Tulungan mo po kami, Ama. Bigyan mo kaming wisdom na langit nun. Wisdom sa pagkilala sa mabuti at masama. Ganun din po, Ama, pinapasalamatan ka namin sa buhay at kalakasan na inyo pong pinagkakaloob sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, sa pagsimula ng aming programa, pagpalain po ang lahat na may mga part, ang wisdom sa langit ang inyong igagawad po, Panginoong Diyos, higit sa lahat sa aming speaker, kay Brother Chuck. Nang gabayan po siya ng iyong banal na Espiritu Santo, ang lahat ng inyong sasabihin,
Manggagaling po sa inyo na ito may bigay ng inspirasyon, kalakasan sa amin mga pananampalataya at mamuhay kami na may kabanalan po sa inyong banal na paanan. Salamat Panginoon sa pagtugon ng aming dalangin at amin ito sinasampalatayanan sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na Panginoon Jesus. Amen po. Amen. Thank you so much, Sister Isa. Ayan po, Sister Ampi. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died He for me, who caused His pain for me, who Him to death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? He left His Father's throne above, so free, so infinite His grace, emptied Himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. This mercy all immense and free, for oh my God, it found on me. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? No condemnation now I dread, that Jesus and all in Him is mine. Alive in Him, my living hand, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Amen. Thank you so much, Sister Ampi. At bago ko po bigay sa ating pong speaker ngayong tanghali na to, batiin po muna po yung mga humabol. Andyan po si Sister Ingrid La Peña, si Sister MK, welcome po. And of course, si Brother Sherwin from Riyadh. At si Brother Arnold Clavio. Ayan, welcome po sa Psalms Prayer Warriors. Ate Ems, would you do the honor para ipakilala po ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, Ate Ems? Okay, maraming salamat, Sister MJ.
And magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon sa ating pong lahat, mga kapatid ko, and Happy New Year. At ang ating pong speaker today ay ako'y praise God, no? At nang lapitan ko siya ay open ang kanyang araw na ito. Kaya talagang tayo ay pinagpapala, mga kapatid ko. Kasi itong taong to ay busy. Dahil sabi niya, siya daw ay farmer, mga kapatid ko. Ayun po ang kanyang pakilala, siya ay isang farmer, isang magsasaka. At ang kanyang, pero siya naman ay fishers of man. Kaya nakakatuwa po at itong taong to ay it's an honor for me na ipakilala ang taong to at nakilala ko siya. Sa buhay ko napakabuti po niya, isa siya sa mga ngaral sa evangelist na babang loob, mga kapatid ko. Wala kang makikita. Sa sobrang tangkad niya, sobrang baba ng kanyang kalooban. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Nais ko pong ipakilala sa inyo at 41, single. And kung may mga kadalagahan dyan, ay ang aking inaanak ko na po agad ito, wala pa naman ako. Ang aking nais ko pong ipakilala ang ating speaker today, ang pinadala ng Panginoon, si Brother Chuck Arboleda. Ayan po. Good afternoon po sa inyong lahat and Happy New Year po sa inyong lahat, mga kapatid. And it's a great privilege na ma-invite po ni Ninang Ems Kalika dito po natin kapulungan muli. Nais ko lamang pong batiin si Daddy Ralph Samoso kung siya po ay nandito. At ganoon din po si Ma'am Sinene. Good morning po, Ninang. Si Kuya Sherwin Sarmiento, good morning po sa inyo. Before we start, kung marapat lang po ay tayo po'y manalangin. Let us pray po, mga kapatid. Father in heaven, nagpapasalamat po kami sa privilege na kami po ay tinipon nyo ngayon po ang bagong taon ng January 1, 2026. Panginoon, sa pag-aaral po namin ng Ebanghelyo ng inyong salita, kami po ay samahan nyo, basbasan nyo po at bautismuhan ng presensya ng banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng kabanalan at bigyan niyo po kami ng malalim ngunit mababaw na mga salita ng Diyos. Huwag niyo po kong hayaan, Ama, na magsalita sa sarili ko lamang salita. Pagkus, nawa po na ang bawat explanation and interpretation ay ayon lang sa salita ng Diyos, sa Biblia at sa Spirit of Prophecy. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Habang ako po ay nagpe-prepare ng presentation po ngayong umagang ito, hindi po maalis sa aking isip ang akin pong karanasan nung ako po ay high school, nang kami po ay nagbibigay ng bilyeto dyan po sa Padre Paura at Pedro Hill, malapit po sa Robinson, dyan po sa Taft Avenue. Kinasanayan po namin ng magkakapatid, pati ho ng aking mga magulang, pati ho sa church, ay mamigay po ng pulyeto na pinamimigay natin sa iglesia. But you see, brothers and sisters, there was one event wherein it was a very peculiar experience. Kasi kadalasan, pagka kami nagbibigay ng beto, inaabot lamang sa mga jeep, sa mga sikel, sa mga pampublikong lugar. I was surprised. Meron po akong isang tricycle driver na ibinigyan ho dyan banda sa Pedro Hill. Nung inabot ko ang pulyeto sa kanya, nagpapatungkol po sa Ebanghelyo ni Kristo, hindi pa ho ako napapal, mga kapatid. Bigla na lang tinawag po ako ng tricycle driver. Bata pa po ako nun. Ang sabi ba naman po sa akin ng tricycle driver, "Iho, halika, lumapit ka." I was far. I have to go near and walk. Ako po'y lumapit, mga kapatid. Ang unang salita na lumabas sa bibig ng tricycle driver, "Iho, may tanong ako sa iyo. Ito bang ibig mo sa akin leto? Itong sinasabi mong magbibigay sa akin ng walang hangguhan. Mapapakain ba nito yung anak ko pag uwi ko sa bahay? Matutulungan ba nito yung aking asawa na may sakit? Pabibigyan ba ako nito ng salapi para itong araw na ito ay malampasan namin ang aming mga pagsubok?" Sa oras pong iyon, mga kapatid, ako po ay nagulat.
nagkaroon po ako ng malaking tanong sa aking isipan. Sapagkat akala ko dati, pag tayo ay nagkakaroon ng ganitong prayer warriors, o nagbibigay ng pulyo, o napakain ng bigas, o sardis sa mga depressed area, I thought when I was young, it was enough. But not knowing, brothers and sisters, may mga bagay pala sa salita ng Diyos na hindi lamang salita o papel na nakasulat ang kinakailangan. We need a deep experience. Sabi nga po sa Spirit of Prophecy, the gospel cannot be fully explained, but it could be fully experienced. Ang ibig sabihin po mga kapatid, maraming bagay sa salita ng Diyos, imbis na sabihin lang natin, basahin lang natin, at kahit kantahin lang natin, brothers and sisters, we are just starting. Bakit? Kung ang gospel ng Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo ay hindi umabot sa kalukip-kip ng ating mga puso na siyang magdidikta ng daan ng ating buhay, brothers and sisters, bubot, kaunti ang ating karanasan. Ang sabi nga po sa Ministry of Healing, page 100, there is greater encouragement for us in the least blessing we ourselves receive from God than in all the accounts we can read of faith from the men of experience. Amen. Ano pong ibig sabihin sa Tagalog? Mas mabuti pa raw, sabi ng Panginoon, na meron kang maliit o tuldok na karanasan basta naranasan mo ang Diyos, kumpara sa mga dakilang istorya ng pagpapala na nangyari naman sa buhay ng iba. Sabi nga po ni John sa 1 John chapter 1 verse 1, napakaganda po ng salita. And it says, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, tingnan niyo po yung salita mga kapatid, nakita, na aming mga mata, aming namasdan, aming nahipo, na aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ano pong sinasabi ni John? Siya po ay nagsasabi ng buhay ni Kristo, hindi dahil narinig niya lang, dahil nabasa niya lang. Ang word dito, Ate MC Tibor, Mami Melly Schneider, Ate Princess, sabi niya, hindi ko lang nabasa, hindi ko lang narinig. Pero ano raw? Nakita niya, nahawakan niya. Sa madaling salita, na-experience niya si Jesus Christ. Brothers and sisters, do we really experience the Lord on an everyday basis? Yung ating bang pagkilala sa Kanya ay dahil hindi lang siya tagapagligtas, ngunit siya ay ating kaibigan, ating kasama sa hirap at ginhawa. Kaya po mga kapatid, napansin niyo po ba, naging malalim po ang koneksyon ni Peter sa Panginoong Hesus. Sa totoo lang, kung babasahin niyo po ang mga story po sa account po ng New Testament, particularly Matthew, Mark, Luke, John, alam niyo po mga kapatid, Daddy Ralph, mapapansin niyo yung Peter ng gospel ay Peter na kakaiba. Peter na mainit ang ulo. Peter na konting hawang ay handang magtipas ng tenga ng iba. Peter na handang mangako sa Panginoon na pupunta at samahan daw siya hanggang kamatayan. Pero nung nandyan na, mga kapatid, basahin niyo sa Desire of Ages, isa si Peter sa unang tumakbo. Mga kapatid, kung babasahin niyo ang Peter sa gospel, matatawa po kayo. Lahat halos pinangako ni Peter, hindi niya nagawa sa Panginoon. Ang sabi nga po sa Desire of Ages, page 377, in his early discipleship, Peter taught himself strong. Wow! Nung una po na si Peter ay disipulo at bago pa lamang siya sa missionary work, ano pong sabi? He thought himself strong. Kaya pala Daddy Ralph, nung naglakad ang Panginoon sa dagat, sinabi na ni Peter, Panginoon, kung ikaw yan, maglalakad din ako. Have you noticed that, brothers and sisters? He was so self-confident, Mami Melly. Pero napansin niyo po ba mga kapatid, habang tumatagal ang pagkakataon at panahon, dinudurog ng Panginoon yung kanyang mga hopes and ambition at unti-unti nawawala sa self-confidence si Peter. Ang sabi nga dito, like the Pharisee, in his own estimation, he was not as other men are. Wow! Ibig sabihin si Peter pala, mga kapatid, may holier than thou attitude. Ano pong ibig sabihin ng holier than thou attitude? Sinasabi niya na buti na lang hindi ako katulad ng iba. Ako'y nagbibigay ng ikapu hanggang konting bigas. Hindi ako kasing rumi ng mga harlot. Yun pala ang ugali dati ni Peter.
Ang sabi pa, when Christ on the eve of his betrayal forewarned his disciples, all ye shall be offended because of me. Peter confidently declared, although all shall be offended, yet will not I. Grabe po, no, Tita Annabel? Ang yabang pala nitong Peter na to. Siguro mga kapatid, marami rin sa atin kahit matagal na tayo sa binyagang Seventh-day Adventist, ang yayabang pa rin natin, diba? Sabi niya, Panginoon, lahat to, si John, siguro ganito yung pananalita niya. Itong John na to, iwang ka nito, Panginoon. Itong Bartolomeo na to, iwang ka nito. Pero ako, hindi kita iiwan. Mark 14:27 and 29. Pero ano pong sabi? Peter did not know his own danger. Self-confidence misled him. Kung paano ang self-confidence ni Eve na nagpapagsak sa kanya hanggang madamay si Adan hanggang sa atin. Kung paano nadamay ang self-confidence ni Esau, ni Jacob, hanggang sa atin mga kapatid. Hanggang kay Satanas, brothers and sisters, kung nagiging malinaw sa atin na kaya nating tumayo kahit wala si Kristo, brothers and sisters, we are the Peter of the gospel that is written in Matthew, Mark, Luke, and John. Ang sabi dito, he thought himself was able to withstand temptation. But in a few short hours, the test came. With cursing and swearing, he denied his Lord. Grabe Ate MP, no? Nakakahiya. Nangako siya kanina lang na hindi niya iiwan ng Diyos. Pero Mami Meli, pagkatapos lang ng ilang oras, sabi po rito sa Desire of Ages 377, ilang oras lang pagkatapos niyang mayabang na pagdedeklara, nagmura pa siya. Tinanggi niya pa ang Panginoon ng 3 beses. So brothers and sisters, the great question is, ano ba yung mga experiences na pinababayaan ng Panginoon? Ate Princess, I'm happy to see you po. Na pinababayaan ng Panginoon na maranasan po natin, Tita Ampi, para tayo ay maging gaya rin ng journey ni Peter sa kanyang spiritual life. What are these experiences na kung titignan natin sa experience ni Peter, kinakailangang daanan niya, Daddy Ralph, para eventually, hindi na siya maging Peter ng gospel, pero maging Peter siya ng Acts, tsaka maging Peter siya ng sariling book ni Peter sa New Testament. Titingnan po natin mga kapatid. Ang una pong experience ni Peter mga kapatid, ang sabi po sa Spirit of Prophecy, Christ Triumphant, page 100, at sabi rin ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Ang sabi po dito, at pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na nasa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, magpapalakas sa inyo. Ano pong sinasabi ni Peter mga kapatid? Ang sabi niya, Mami Meli, hindi siya mako-convert at hindi siya nabago kung hindi hinayaan ng Panginoon na dumanas siya at magdusa siya ng pagsubok sa buhay niya. Sa totoo lang, Daddy Ralph, nahirapan talaga to si Peter. Kasi ang malaking pagsubok niya, hindi pagkain. Ang malaking pagsubok niya, hindi kamunduhan. Maniwala kayo sa mga kapatid. Ang malaking pagsubok ni Peter, yung sarili niya. Do you agree, brothers and sisters? Kaya kinakailangan pala, dumaan tong si Peter na ito ng matitinding pagsubok sa kanyang buhay. Naalala niyo ba yun mga kapatid, nung sila'y nangingisda, wala siyang isdang makuha. Sa Matthew chapter 5, kung di ako nagkakamali, or sa Mark 5, wala siyang isdang makuha. Question, pagsubok ba sa buhay ng Kristiyano pagka wala ka ng aasahang pera o salapi para mabuhay ka ng normal at decente? Of course, yes. Ang sabi nga po dito, minsan kinakailangan dumaan tayo sa pagsubok. Ang sabi nga po, a religious experience is gained only through conflict, disappointment, through severe discipline of self, through earnest praying. Amen. So mga kapatid, kinakailangan daw na dumaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, conflict, pakikipaglaban, disappointment. May mga bagay tayong inaasahan, hindi natamtan. Inaalaw pala ng Panginoon ito. Bakit? Ang sabi po dito, the steps to heaven must be taken at a time. At every step gives strength for the next. So mga kapatid, kaya pala unti-unting nabago si Peter sa Panginoon kasi sinanay siya ng Panginoon sa problema.
Sinanay siya ng Panginoon sa pagsuko. In fact, Daddy Ralph, ginagamit na siya ng Panginoon sa Acts chapter 2 and 3, Mami Meli. Nabuhusan na siya ng Holy Spirit. But imagine, kahit buhusan ng Holy Spirit, kahit ang Panginoon ay nasa likod niya. Mga kapatid, naalala niyo ba yung story sa Acts chapter 5? May mahira tao, humingi ng limos. Kinapkapan ni Peter yung mga bulsa niya. Wala pala pera, Mami Meli. Ano sabi niya dun sa tao? Silver and gold I have none. But in the name of Jesus Christ, stand up and walk. Imagine, brothers and sisters, ang tagal niya na sa ministry, hindi pa rin siya yumaman. So, Ate MC, hindi ginagaranti ng Panginoon na porket tayo ay matagal ng Adventist at ginagamit ng Diyos, ay kasing yaman na natin si Daddy Ralph o kasing yaman na natin si Ma'am Sinene. Of course not. May mga tao na matagal na sa ministry at matagal na nagpapagamit sa Diyos pero kinakailangan pa rin mangutang ng kanilang pagkain maya't maya o araw-araw. Why? Kasi may mga taong madedevelop pag sila ay sanay sa utang. May mga taong madedevelop pagka sila ay sinanay ng Diyos makiusap, magpakababa, magpakahambog. Ang sabi nga po rito sa sulat, all our right sufferings and sorrows, all our temptations and trials, all our sadness and griefs, all our persecutions and privations. Grabe, parang nilista na ho lahat ng pagsubok dito. Ano po? In short, all things work together for our good. All experiences and circumstances are God's workmen, whereby good is brought unto us. Amen? So ibig sabihin mga kapatid, Sir Arnold, marami tayong peklat o scars sa ating experiences kahapon, ngayon, at marami pa rin tayong magiging sugat bukas. Lahat ng mga bagay na ay baon pala natin para tayo maging katulad ni Kristo. Naalala niyo yun mga kapatid, nasulat po sa Bagong Tipan at sabi ni Pablo, sa aking katawan, dinadala ko ang mga marka ng katawan ng hirap ni Kristo. Why? Kasi ang tunay na Kristiyano, kahit dumadaan siya sa pagsubok, sa hirap, sa dalamhati, ang lagi pa ring watawat na mababasa natin, ano po mga kapatid? I die daily. Ano po sa Tagalog? Maya't maya akong namamatay. So we need conflict like Peter, brothers and sisters. In closing with this quotation, ang sabi po sa Heavenly Places, page 183, paragraph 2. Ang sabi po mga kapatid, the things first appeared to be crosses are found by experience to be crowns. Amen. Yung mga karanasan natin na akala natin mga tinik, na koronang tinik sa ating mga ulo na talagang ang sakit-sakit, Daddy Ralph, ang hirap-hirap, yun pala, yung sakit nating malubha, ay regalo ng Panginoong experience para lalo tayong magliwanag at magpakabanal. Alam niyo mga kapatid, ang father ko po ay stroke patient. To be honest, hindi namin maunawaan kung bakit siya na-stroke. Kami po ay vegetarian for the past 30 plus years. Maingat po kami sa pagkain, Mami Meli. So there is a great question behind my mind. Bakit siya na-stroke? Pero nagulat po ako sa Bible. Akala ko ang sakit ay kasalanan. Pero nagulat po ako mga kapatid, hindi pala lahat ng sakit ay kasalanan. Kung babasahin niyo po sa Bible, may isang binata na bulag since pagkabata. Ang tanong po ni Pedro ulit mga kapatid, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, sino nagkasala? Ang batang ito o ang magulang niya? Ang ganda po ng reply ng Panginoon mga kapatid. Ano po sabi niya? Ang taong ito ay hindi nabulag dahil nagkasala ang magulang niya o siya. Ano po sabi ng Panginoon? Kaya bulag ang taong ito. Kasi magbibigay siya ng kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon. Amen? So mga kapatid, kung meron po kayong sakit ngayon, o may dinadala po kayong bigat o hirap, take note. This might appear as crosses. But eventually, kung matututunan nyo pong i-accept kung ano yung meron na, kung ano yung mahirap na, kung ano yung masakit na, brothers and sisters, magugulat kayo, you will find that those experiences are not crosses, but rather, those are crowns of rejoicing. Kaya magugulat kayo, di ba, Daddy Rat? May mga Kristiyanong walang pera, kayang umiti. May mga Kristiyanong wala namang pambili, pero mukhang mayaman, naka-lipstick pa. Ang ganda-ganda pa ng mga damit. Inukay-ukay lang, pero talagang parang nagliliwanag. Wala namang pambili, pero laging may pagkain kahit kamote sa umaga, kamote sa tanghali.
Kaya maganda pa rin ang katawan. Why? Because brothers and sisters, pag natutunan natin na yung mga hirap at ginhawa na mapait, tatamis yan pag ating dinala at inaccept. At by patient praying, hayaan lang natin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Mga kapatid, may iilan pa akong experience dito. Ang problema ko, alam ko may oras ho ang prayer warriors. So, siguro ho ay ituloy na lang po natin. Pasensya na kayo mga kapatid. Those are the first experience, what we call conflict. Ano po mga kapatid? Mga kapatid, baka may oras po kayo. Pasensya na po kayo. Lang Kuya Chuck, okay lang po. Kuya Chuck, maririnig po. Ano po yan, Mami? Sorry po. Sorry po. Medyo humina po ang aking signal po. Po, tuloy lang. Okay. So the first discipline of Peter is for him to master conflict, brothers and sisters. And what is the second? Pasensya na ho kayo. Medyo masakit po itong babasahin ko. Tanggapin nyo na lang po mga kapatid. Total kayo po yung mga ninang at ninong ko po. Ano po? Ang sabi po dito mga kapatid, sa Christ Triumphant, page 329, a very nice quotation. Ang sabi po dito, we cannot advance in Christian experience until we put away everything that separates us from God. Wow! Hindi lalawak, lalalim ang iyong karanasan kay Kristo kung hindi ka willing i-surrender mo, i-give up mo, sunugin mo, itapon mo, durugin mo yung mga bagay na minamahal mo na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. And brothers and sisters, in this quotation, they call it idols. Mga kapatid, si Peter, nung una siyang tinawag ng Panginoon, kung papansinin niyo po sa Matthew chapter 4 verse 18, ang sabi po doon, Ate MC, sabi ng Panginoon, follow me. Kung babasahin niyo po ng malalim yung buong chapter na yun, ang ginawa ni Peter, and Peter left his boat and followed Christ. Imagine, iniwan niya yung bangka niya, inawan niya yung net niya, iniwan niya yung tatay niya, mga kapatid, at sumunod sa Panginoon. Bakit si Peter, kahit matigas ang ulo niya, nilalaban pa rin siya ni Kristo? Bakit Mami Meli, si Peter, kahit tila baga, ang bibig niya ay talagang mabilis magsalita, mainitin ang ulo niya, gusto niya laging nasa taas, katulad ni Judas at ni John. But it seems, Daddy Ralph, na laging may mercy ang Panginoon sa kanya. Naalala niyo yung lumubog siya sa tubig? Basahin niyo po mga kapatid sa Luke. Ang sumambot sa kanya nung nalunod siya, hindi yung kamay niya kay Kristo, kung hindi si Kristo ang sumambot sa kanya. At kung titingnan niyo ang maraming pagkakamali ni Peter, if I'm not mistaken, there are approximately 4 Bible verses that pertains to Peter's mistakes. Puro mali ni Peter, Daddy Rat. Ang dami-dami niyang mali. Pero magugulat po kayo sa dulo, lagi siyang sinasalo ng Panginoon. Yung pinutol na lang po niya yung tenga ni Malchus eh. Naalala niyo ho yun, mga kapatid. Pagputol niya, sino nagkabit? Di ba si Jesus? Pag deny ni Peter ng 3 times kay Jesus, ano pong ginawa ni Jesus? Ang sabi sa Desire of Ages, tumingin si Jesus ng may awa. At ano pong sabi? Kung hindi raw tumingin si Jesus ng may awa, nagpakamatay na rin si Peter gaya ni Judas. So have you noticed, brothers and sisters, kahit nagkakamali mayat maya si Peter, lagi siyang sinasalo ni Jesus Christ. Siguro mga kapatid, kung titignan natin sa 12 apostles, lahat tayo dito Peter eh. Aniwala po kayo. Siguro meron dito, mainitin ang ulo. Sa picture niyo po, ng mga nakangiti po kayo ngayon. Pero pagpatay siguro nito, at sa totoong buhay, marami dito, Peter. No, Mami Lucy, may mainitin ang ulo rito, may palasigaw, merong biglang nananakit. So brothers and sisters, pasensya na ho, we really need to study his life. At hindi ka magiging Peter kung hindi ka willing mag-sacrifice ng idols mo. Alam niyo pong sabi sa TR, page 52, paragraph 3, ang sabi po doon, the reason why many find the Christian life so deplorably hard, when you say deplorably, malungkot. Marami rin mga tao ang tingin sa Kristyanismo, malungkot. Puro bawal, bawal ang ganito, bawal pumunta, ganito, ganyan. Bakit malungkot? Ang sabi po dito,
Why are they so fickle? So variable? Iba ang desisyon. Why commitment? Why so? Is that we try to touch themselves rise without further touching the mulching the cherished idol of the world. Amen. Napalahihirapan, Christian mundo, at rin sa sakit. Tinapos si Kristo ang problema, yung kalaking katawan, kahawa pa rin sa mundo. Pero kung sinagihan, ay lang nag-agaw, mapunit ka ta sa gitna, ka na ilong. Mga kapatid, maganda po kay Pia. Alam niyo po kung ano? Na-fully yung Matthew chapter 22, verse 7. Ano yun? Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with thy mind. This is first and commandment. Although maitim ng ni Peter, pero at basahin sa Desire of Justice, ang sabi, nakita ang Ginoon na mabot na part puso niya. Nakita ng Ginoon, workable tong taong no, kahit matigas at mabilis siyang masakit magsalita. Brothers and sisters, first is popular. The second, we must sacrifice idols. And it's the experience, mga kapatid. Amen. Good morning po. For me, mga kapatid, ito ang isa pinakamaga. What is it? Sabi sa Testimonies, volume page 59, kapit na po matapos. Ang po dito, advanced in Christian experience is characterized by increasing reality. Wow. As the result of increasing knowledge, everyone who is united in Christ will depart from iniquity. Ibig sabihin mga kapatid, ang is-experience na karanasan na pinaranas ng John Peter at MC, humility, pagpapakaba. Wala kayo kapag isa-seater na ayaw hugas na maa. Alala niyo po story mga kapatid. Nakandal sila noong unang panahon ng time ni Jesus. Pag naglala sila, magabok ang ilang mga paa, kulura ng mga syol, pasok ng bahay, may batsa, may ubig at may palya. Hindi papasok na muna nagliliit ng pa. Pero kung sa Desire of Ages, muna sabi ni Eli, na ang batsa, nakahanda na ang tubig, nakatag na ang tuwalya, ngunit may kulay isa. Noon, walang gustong hugas ng paa. Imagine Mami Api, 12 sila. Walang isang gusto magpapaba. At tinuang higasan niya ng paa. Di po mga kapatid sa Bible, una may susunod. Hindi niya ang babal niya. At Ate MC, sino ang unang higasan niya? Yung isa pinakamayang, si Peter. Bakit? Alam ni Diyos, isa sa pakamayabang, si Peter. Minsan din, pag kami tayabang, the only way to realize yung mayabang, hindi yabang na rin. Kasi mundo rin payabangan. O ba mapayanan, paling, pakalimuhan, taas. Kung kita natin, way na noon, merong baba ang gagawin niya. Kung meron taas, gagawin ng Ginoon, mas mapapakaba siya. Ang sabi po sa ministry, there's a continual wait upon God and submission of will to His. Titignan natin mga kapatid, sana'y si Peter na sumusunod lamang sa Panginoon. Yan nabasa po yan, Malusi, sa Luke 22, nung patapos na po yung karer ng Panginoon Jesus at papanik sa langit, naabay ulit. Alam niya yung Daddy Ral, naging sa kay Peter, sabi niya, mahal ba ako? Mahal mo. Mahal mo. Ilang beses po nagtanong Jesus, kung nag-isip Peter, din ang amin ang tatanong Panginoon. Pero tignan niyo po mga kapatid, nagbago ang langit.
Dati si pag nasasalita ka, siguro at yung dati ng tanong ng Panginoon, sabi, oo, Panginoon, namasura ko dyan. Pero napansin niyo ba, mga kapatid, kung paano po magsalita si Peter? Ang sabi, Panginoon, but this day, Peter, ang sabi niya, Lord, thou knowest. Panginoon, alam niyo po kung ano. So, brothers and sisters, Peter changed because of conflict, because of the idols that he sacrificed, and moreover, natutunan kong mag-how. Before closer, sisters, napansin niyo mga kapatid, pabalik niyo yung bukas, yung pernabas ang ulo, yung pernabasay, yung pernamahikaus, mga kapatid, iba na yung lalo na yung so ay yung unang absence ng Holy Spirit sa chapter 2. Ano po ang nangyari kay Peter? Naalala niyo yung mga kapatid, sa akin ito tinanay sa mga Bisaya, huwag magturo dito ng ibang hel, huwag tutong kay Kristo. Is kayo ito papanamin ang reply Peter sa 5-9. Sabi po, Peter and the apostles answered and said, we obey God rather than man. Ang tagal, masusunod namin Diyos sa tao. Hala, Mami Mary, nagbago na yung Peter. Hindi siya dalong nag-deny. Hindi na siya yung parang bigma itong subsip. Ibang pina to. Pili tayo ng tiyo. Pili na kayo mayo sa sipyo. Ang mga ating tingnan, nung siya nagsata, ang sabi sa Acts 30 verse 37, ang doon mga tinong nalig niyang ng mga onsihe, si Peter nagsisiyungkul kay Jesus, paano krus, kung ano yan, mga kapatid, ano po effect ng mga tao, ang pudo. When people this, they were to their and that Peter others what shall be. And question, kalambing sa akaan tayo pag nagsasalit. At sinaramdaman niya, pag nagsasalita, wala effect sa tao, wala power. Kasi Holy Spirit, bakit lang Holy Spirit? Kasi ating dapat naranasan. Napansin po ba sa action, hindi nagsalita Peter na maagad yung tao sa mga po. At kung si Peter, repent and be baptized in one of the name Jesus Christ, the forgiveness of sins. So brother and sister, on. Kung basa kayo yung Peter, first and second, bakit yung mga kapatid, ibang na si Peter. Kung lagi nang sinasabi sa inyo, kung hindi ang dating sabi na Jesus na Pinoon, hindi yun nahikang mapako. Alay mga kapatid na sinabi ng Pinoon, sa taas, sa liko, diba? Tinawag ni Jesus, pinasanas. Bakit? Sabi ni Panginoon, dito ang cross. Pero nung narasan ni Jesus, Peter, yung ni Jesus, anong bukang binipitang kung yung babay ng scripture 1:18, ang in-emphasize ni third God. Sabi verse 9, you redeemed the precious lamb by the precious blood of the lamb without blemish or yun yung mga kapatid, lumalabas ibig ni Peter, the first speech, chapter 2, each of 4 hours in the body of cross, so that he might die and sin, bias mo, you have peace. So nakita Mami Meli, yung dati ayang mangyayari kay Jesus, yung dati tinigay niya cross. Ngayon, hindi niya lang po kapatid, pinag-aaral, hindi lang inuto bago ito. Kuya Chuck, nagta-topic po. Kuya Chuck, sorry ha to interrupt you. Nagcha-choppy-choppy yung ano mo pagka mabilis. Baka pwede pong i-close cam na lang po para mas malinaw, ma'am. Oo, baka nag-aagawan. Sayang. I-close na lang po ang cam nyo, Kuya Chuck.
Yan. Try nyo nga po ng mabilis, ay, ng mabagal lang. Sorry po. Sayang kasi ang ganda nung message nyo. Nakamute. Nakamute. Ayan. Mami, naririnig niyo na po? Pasensya Oh. na po. Yan, okay na. Ah, Clear na po? oh, clear Yes. na po. Mabagal. Sige po. Try natin. Okay. So, brothers and sisters, imagine yung cross na pinili ni Peter. Dahil cross na siya, yung cross na buhay niya, yung pakipaglasa sa sarili, yung papatangganan na yung magiging mabas, magiging bansin kapatid. Nung natayo si Peter, nakuro siya sa nung ipako sa cross, kung babasahin ko sa story, hindi mo nagpako si Peter ganang papako Kristo. Kuya Ang Jack, sabi niya, excuse po, medyo choppy po talaga. Pa-off cam na lang po, baka sakali po, ano. Ayan. Try. Yan Kuya po, Jack. sige po. ito po, clear po? Yan po. Yes po, yes po. Okay, mas clear po ba ito, ma'am? Yes po, Kuya Chap. Thank you Ah, po. Saan po ba ako tumigil, ma'am? Sorry. Cross. Sa krus po. Okay. Okay. Gaya po ni Peter, nung siya po ay namatay. Di po ba mga kapatid, kung babasahin niyo po sa history, si Peter po, pinako rin po siya sa cross. Pero yung accounts ng history ng kamatayan niya, ang sabi po doon, nung si Peter po ay ipapako sa cross, ang sabi niya po sa mga nagpapako sa kanya, huwag niyo kong ipako na gaya ng pagpako niyo sa Panginoong Jesus. Ano po ang pakiusap niya? Ipako niyo ko ng patiwarik. Wow. So ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? The more tayong nagiging katulad ng ating Panginoon, the more ang kanyang ugali, ang kanyang pagkatao ay siyang nagre-reflect sa atin. Yung mga hirap at pasakit ng mundong ito, tanggap na natin yan at lalong kung tayo ay lalong pinahihirapan, mas tumitibay at mas lumalalim ang ating pagbibigay-pugay sa pangalan ng ating Panginoon. Ang sabi nga po sa Philippians chapter 3 verse 8, and I will finish with this, ang sabi po ni Pablo, higit pa rito, ang lahat ng bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo, Jesus na Panginoon ko. Alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Brothers and sisters, nawa po ang experience po ni Pedro ay maging experience din po natin yung kanya pong miracle change, yung kanya pong pagbabago. Na imagine, dati ho ay isang taong mainitin ng ulo, mapagmura, walang pakialam sa mga bagay na relihiyon. But eventually, brothers and sisters, he was changed. Ang sabi nga po sa Spirit of Prophecy, Evangelism, page 289, the conversion of the human soul if is of no little consequence. It is the greatest miracle performed by divine power. Imagine, Ate Jenny, ang greatest miracle pala sa Bible, hindi yung nabuhay si Lazaro na 4 na araw na siyang patay. Ang greatest miracle pala ay hindi yung paghahati ng Red Sea. Ang greatest miracle pala sa Bible, yung dati kang masama at kampo ng demonyo o masama ka talagang tao, biglang eventually naging alagad ka ng Panginoon, tagapagturo ka pa ng salita ng Diyos. Nabasa niyo po ba yan, mga kapatid, sa Spirit of Prophecy? Pag nasa langit na daw tayo, ang nearest to the throne, nabasa niyo yun? Ang nearest to the throne of Jesus, yung mga dating kampon at alagad ni Satanas na na-convert sa katotohanan, na napakasama, pero sila daw ay nabago at naging mangangaral para sa Panginoon. Brothers and sisters, I really hope and pray na ang bawat isa po sa atin ay ma-convert gaya po ni Peter. Sabi po rito, last Christ love in the heart, revealing through the life, its wondrous power. This is the greatest miracle that can be performed before a fallen world.
Brothers and sisters, thank you very much. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang tanghali po sa inyo. Thank you, Kuya Jack. Huwag po muna kayong aalis at meron po tayong question answer. Nanay Meli, salamat po. Naka-join kayo ni Princess. Ayan po. Maraming po salamat, Brother Chuck, sa magandang mensahe na pinagkaloob mo ngayong tanghali na to. Bago ko po ibigay ang ating pong appeal song, marami po kasi tayong pumasok ulit sa Zoom. Ayan, i-welcome ko po si Princess. Ayan, si Sister Princess. At si Sister Geraldine. Andyan din po si my dear MC Tibor. Si Sister Nancy Loretta. Andyan din po si Sister MK. At nandito rin po si wait lang po. Si Sister Irenea Torres at si Ralpela Laika Sumoso. Ayan. Ibigay na po natin ang ating pong appeal song kay Sister Ralpela Laika Somoso. Ayan po. Nakamute siya. I'm searching for salvation once again. Living in this world full of wickedness and guilt. My life has been ruined by the cares of this world. I gave myself, my whole life to you. There's nothing in this life compares with you. I love you, I want you, and I need you. Your words are your promises, I'm stand. Restoring my heart, restoring my altar, restoring the faith I lost again. I give you my heart, I give you my soul that is broken. You are my peace, you are my heart, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything to me. I'm searching for salvation once again. Living in this place full of wickedness and guilt. My life has been ruined by the cares of this world. I gave myself, my whole life to you. There's nothing in this life compares with you. I love you, I want you, and I need you. Your words are your promises, I stand. Restoring my heart, restoring my altar, restoring the faith I lost again. I give you my heart, I gave you my soul that was broken. For you are my peace,
You are my heart. You are the love inside of me. You are my joy. You are my everything. To me, nothing can separate us from the love of God. For you are my altar, my everything to me. Restoring my heart, restoring my altar, restoring the things I lost again. I give you my heart, I give you the soul that is broken. You are my peace, you are my heart, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything. To me, I gave you my heart, I gave you my soul that was broken. For you are my peace, you are my hope, you are the love inside of me. You are my joy, you are my everything. To Amen. Amen. Ika, Amen. Amen. Thank you, Laika. Followers mo ako. palang anak ni Daddy Ralph. Naku, bago ko pa nakilala si Daddy Ralph, ay kilala na kita sa YouTube at hinahangaan kita. Mamsi ako din, Mamsi. Ako din. Number Thank- 1 fan. Oo, pati si Thank you so much. Thank you so much po, Sister Laika, sa magandang awit na pinagkaloob niyo po. At para sa ating pong closing prayer, Brother Cha. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa privilege na kami po ay nakapag-worship sa inyo, lalo na po ngayong pagsisimula po ng taon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa amin po mga pagkukulang at tulungan niyo po kami, Panginoon, na kung paano niyo po pinorma at hinubog ang pagkatao ni Pablo o ni Pedro na para bagang putik o basag na salamin sa tabi-tabi. Ngunit, Panginoon, kung ilalagay po sa inyong kamay, maaaring iporma niyo po kami ng buong kagandahan para ang dating marumi ay maging malinis, ang dating basag ay maging buo, ang dating marumi ay maging katanggap-tanggap po at malinis sa inyong harapan. Gawin niyo po, Panginoon, ang prosesong ito sa aming buhay araw-araw. Huwag niyo po kaming pababayaan, Panginoon, hanggang sa matapos po kung ano po ang nais ninyo sa aming pagkatao. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na pumikit ang aming mga mata at lisanin namin ang mundong ito na may natitirang kung anumang bagay na hindi karapat-dapat sa inyong harapan. Ngunit, Panginoon, bago namin isuko ang katawang ito, ay maging sa ikapupuri at sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Ito po ang aming hiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Again, maraming salamat po, Brother Chuck, sa magandang mensahe na binahagi niyo